Hello po sa lahat. Ako po si May. Ang pagkakaroon ng matatag na trabaho ay karaniwang pangarap ng maraming tao. Sa isang pambihirang swerte, ang bida natin ngayon ay nakaalis sa mabigat na pisikal na trabaho at napunta sa isang inaasam-asam at matatag na trabaho sa isang kumpanyang pag-aari ng gobyerno. Gayunpaman, matapos siyang manampalataya sa Diyos, nagsimulang magkasabay ang oras ng kanyang trabaho at tungkulin at hindi niya mapagsabay ang dalawa. Labis na nagtalo ang kanyang kalooban. Gusto niyang magbitiw sa kanyang trabaho para magawa ng maayos ang kanyang tungkulin. Pero nag-aalala siyang mahirapan sa buhay sa hinaharap. Ano ang naidudulot ng paghahangad ng isang matatag na trabaho? Paano siya dapat pumili? Pakinggan natin ang kanyang patotoo. Galing ako sa isang pamilya ng mga magsasaka. At ang buong pamilya namin ay umaasa sa pagsasaka para mabuhay. Araw-araw na kumakayod ako at ang aking asawa nang may mukhang nakayukod sa lupa at likod na nakaharap sa langit. Nagsusumikap buong taon para sa maliit na gantimpala. Kinailangan pa naming umasa sa kung ano-anong pagkakakitaan para matustusan ang mga karaniwang gastusin ng pamilya. Napakahirap ng aming kalagayan. Kalaunan, isang kamag-anak ang gumamit ng kanyang mga koneksyon para isaayos ako na maging isang pansamantalang manggagawa sa isang kalapit na destileriya na pag-aari ng estado. Ang mga regular na empleyado sa pabrika ang gumagawa ng magagaang gawain. Samantalang, kaming mga pansamantalang manggagawa ang madalas na gumagawa ng marurumi at nakapapagod na gawain. Gayunpaman, ang sweldo namin ay kalahati lang niyong sa mga regular na manggagawa. Sa panahong mababa ang produksyon, kaming mga pansamantalang manggagawa ay masisisante pa nga at kailangan kong humanap ng ibang trabaho. Dahil wala akong kasanayan, karamihan sa mga nakukuha kong trabaho ay puro gawaing pisikal at hindi regular. Isang araw, maaaring may trabaho ako. Pero kinabukasan, ay maaaring wala na akong anumang trabaho. Kaya, natetenga lang ako. Napakahirap talaga ng aming buhay. Madalas kong naiisip na magiging napakabuti kung magkakaroon ako ng isang regular na trabaho. Hindi ko kakailanganing mag-alala tungkol sa paghahanap ng trabaho at magagawa kong kumita ng mas maraming pera at magtamasa ng mas masaganang buhay. Hindi nagtagal, nagplano ang destileriya ng pagpapalawak. May ilang lupa sa aming baryo ang kinamkam ng walang kabayaran. Gayunpaman, basta't may 10 miyembro ang isang pamilya, makakakuha ang pamilya ng isang nakalaang pwesto para regular na magtrabaho sa destileriya. May mahigit 100 katao sa aming pamilya at ako lang ang nabigyan ng pagkakataong magtrabaho sa destileriya. Labis na nainggit ang lahat ng kapitbahay at pakiramdam ko ay napakapalad ko. Naging regular na empleyado ako sa isang kumpanyang pag-aari ng gobyerno sa murang edad ko na ito. Kinaiinggitan at matatag ang trabahong ito. Makatatanggap ako ng sweldo sa oras. At hindi lang garantisado ang kabuhayan ko, makakakuha pa ako ng pensyon pagtanda ko at mga benepisyo tulad ng insurance sa pensyon at insurance na medikal. Kailangan kong magtrabaho ng husto at mapanatili ang trabahong ito na pinaghirapan kong makuha. Sa trabaho, labis akong nagsikap. Hindi ako kailanman naging tuso at nagtamad-tamad. Hindi nagtagal, pinili akong maging leader ng pangkat na
medyo may mas mataas na sweldo kaysa sa ibang empleyado. Mas lalo kong pinahalagahan ang matatag na trabahong ito. Lalo na sa panahon ng kasagsagan ng produksyon, kapag napakaabala ng destileriya, madalas akong nagtatrabaho ng mahigit sa 10 oras sa isang araw. Nanakit ang balakang ko at nanakit ang likod ko sa sobrang pagod. Nanlambot ako sa bigat ng trabaho. Gayunpaman, sa sandaling naisip ko ang pasahod na ilang ulit na mas mataas kaysa sa karaniwan at ang mga benepisyo tulad ng bonus sa katapusan ng taon, pakiramdam ko ay sulit ang matinding pagod. Ganito ako nagtrabaho sa loob ng 1 dekada. Noong taglagas ng 2005, ipinangaral sa akin ng hipag ko ang ebanghelyo ng Diyos sa mga huling araw. Sa pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos, nalaman ko na ang mga tao ay nilikha ng Diyos. Ang Diyos ang may kataas-taasang kapangyarihan sa kapalaran ng lahat ng sangkatauhan. At ang lahat ng sangkatauhan ay dapat na manampalataya at sumamba sa Diyos. Pagkatapos niyon, madalas akong nakipagtipon sa mga kapatid para kumain at uminom ng mga salita ng Diyos at umawit ng mga himno ng papuri sa Kanya. Ikinalugod ko ito at nakaramdam ng paglaya ang aking puso. Hindi naglaon, nakagawa ako ng mga tungkulin. Responsable ako para sa mga pagtitipon ng 3 grupo. Noong panahong iyon ay mahina ang bintahan sa destileriya at kalahating araw lang akong nagtatrabaho. May araw din ako ng pahinga tuwing linggo. Hindi ako hinadlangan ng trabaho ko sa pagpunta sa mga pagtitipon o paggawa ng aking tungkulin. Pagsapit ng taglagas ng 2006, naging sobrang abala ang destileriya. Kinailangan kong magtrabaho ng hindi bababa sa 10 oras kada araw. Madalas sabihin ng tagapangasiwa ng destileriya sa mga pulong, ngayon ay ang panahon ng kasagsagan ng produksyon. Bilang leader ng pangkat, kailangan mong mag-isip ng mga paraan para maabot ang iyong kota ng produksyon sa loob ng itinakdang panahon. Hindi ka dapat lumiban, dumating ng huli, o umalis ng maaga sa panahong ito. Kung hindi ka magtatrabaho ng husto, matatanggal ka. Pagkarinig ko nito, nakaramdam ako ng pagkalimita sa aking puso. Natakot ako na baka masisanti ako kung may anumang bagay sa gawain na hindi magagawa ng maayos. Bagaman gusto kong pumunta sa mga pagtitipon at gawin ang aking tungkulin, sadyang hindi ako makahanap ng oras. Labis akong naguluhan. Napakaabala ko na hindi man lang ako makadalo sa mga pagtitipon. Ganito ba dapat ang isang mananampalataya sa Diyos? Kung madalas akong magliliban para dumalo sa mga pagtitipon, maaantala ang gawain ko at masisisanti ako. Kung mawawala sa akin ang matatag na trabahong ito, paano ko magagarantiya ang kabuhayan ko sa hinaharap? Hindi iyon maaari. Ano man ang mangyari, hindi dapat mawala sa akin ang trabahong ito. Iisipin ko ang tungkol sa mga pagtitipon pagkalipas ng panahon ng kasagsagan ng produksyon. Pagkatapos noon, inilaan ko ang sarili kong puso at isipan sa aking trabaho. Nagtrabaho ako mula 7:00 ng umaga hanggang hating gabi araw-araw. Minsan, nag-overtime pa nga ako hanggang 1:00 o 2:00 ng madaling araw. Sa sobrang pagod ko, ay nanghina ako sa bigat ng trabaho. Pag-uwi ko, nakakatulog ako sa sandaling lumapat ang ulo ko sa unan. Hindi man lang ako makapanalangin o makapagsagawa ng mga devosyonal. Araw-araw, napupuno ang ulo ko ng mga kaisipan
tungkol sa kung paano maaabot ang aking kota sa produksyon sa loob ng itinakdang panahon. Nagtrabaho ako na parang isang makina, hindi tumitigil. Unti-unti, napalayo ang puso ko sa Diyos. Sa panahong ito, dumating sa akin ang ilang di ka nais-nais na pangyayari. Dahil ayaw ko ng pambubola at hindi ko inaya sa hapunan ang direktor, itinalaga lang ako sa marumi at nakapapagod na gawain. Nang makita ng mga miyembro ng aking pangkat na gumagawa ng mas madaling gawain ang ibang mga pangkat, madalas silang magreklamo sa akin. Tingnan mo ang mga leader ng ibang pangkat. Alam nila kung ano ang dapat sabihin para mapasaya ang direktor. At nagagawa nila ang madadaling trabaho. Masyado kang matigas. At hindi mo binibigyan ang direktor ng mga regalo o nililinang ang relasyon mo sa kanya. Hindi mo sinusubukang pasayahin siya. Kailangan naming gawin ang lahat ng marumi at nakapapagod na gawain ito dahil bahagi kami ng iyong pangkat. Minsan, sinasadya pa nilang magprotesta para sadyang magpaantala. Kaya napakabagal ng pag-usad ng gawain. Kapag nakikita ng direktor ang sitwasyong ito, pinagagalitan niya ako dahil sa pamumuno sa isang pangkat na nagpapaantala sa gawain nila. Labis akong nabalisa. Pagod na nga ako dahil sa mabigat na pang-araw-araw na gawain. Ngayon, ay dumaragdag pa ang pagrereklamo ng mga empleyado at ng direktor sa akin. Nagdulot ng matinding pagod sa aking katawan at isipan ang pagpapahirap na iyon. Pakiramdam ko ay sadyang sobrang nakapapagod ang buhay. Minsan, sobrang galit pa nga ako na ayaw ko nang gawin ang aking trabaho. Pero wala akong pagpipilian kundi ang harapin ito dahil sa dala nitong seguridad. Pakiramdam ko ay wala akong magawa. Kinailangan ko lang na magpatuloy. Sa isang iglap, lumipas ang panahon ng kasagsagan ng produksyon at hindi na naging kasing abala ang destileriya. Plano ko sana ang magpahinga, pero nagkasakit ako. May mababa akong lagnat na hindi mapawi-pawi. Walang lakas ang buo kong katawan at walang epekto ang pag-inom ng mga gamot o pagpapainiksyon. Sa bahay na lang ako nagpagaling. Sa tuwing umuwi ako galing ospital, nakikita ko ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng mga tao sa kalsada at naiinggit ako sa mabuti nilang kalusugan. Bagaman abala at nagkukumahog ako, kumikita ng kaunting pera. Kung wala ang mabuting kalusugan, ano pa ang silbi niyon? Bigla kong napagtanto na gaano karaming pera man ang kitain ko, hindi ito kasing halaga ng pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Naisip ko yung dati, noong pumupunta pa ako sa mga pagtitipon at ginagawa ang tungkulin ko kasama ang mga kapatid. Nakaramdam ako ng labis na kapanatagan sa puso ko noon. Pagkatapos, ay tiningnan ko ang kasalukuyan kong sakiting kalagayan. Hindi talaga makagawa ng anumang gawain at nakaramdam ako ng kalungkutan at kawalang magawa. Sa oras ng aking pagkabagabag, dinalaw ako ni Sister Jiang Yu sa aking bahay para suportahan ako at iyain akong dumalo sa mga pagtitipon. Sa kahihiyan, sinabi ko, "Gaano katagal na ba mula noong huli akong dumalo sa isang pagtitipon? Pwede pa rin ba akong pumunta sa mga pagtitipon?" Sinabi ni Jiang Yu na pwede akong pumunta at isinaayos ang ilang kapatid na magtipon sa aking bahay. Masaya akong pumayag. Noong araw ng pagtitipon,
Lumuhod ako at nanalangin sa Diyos. Noong sandaling iyon, pakiramdam ko na ako ay isang makulit at suwail na bata. Naligaw ako palayo sa aking tahanan at labis na nagdusa. Pero nang sandaling nalilito ako at hindi alam ang gagawin, nagbalik ako sa yakap ng aking mga magulang. Naghalo-halo lahat ang mga damdamin ng kagalakan, kahihiyan, at pagkakautang. At hindi ko alam kung paano ipahahayag ang mga ito. Nanangis ako at nanalangin sa Diyos. Mahal kong Diyos, sobra akong napalayo sa iyo at masyadong naghimagsik laban sa iyo. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang pagkakautang ko sa iyo. Sa buong panahong ito, puro trabaho lang ang iniisip ko. Ganap kong isinantabi ang mga pagtitipon at pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos. At patuloy lang ako na nagtrabaho buong araw na parang isang makina. Pagod ang katawan at isipan at nagtitiis ng hindi maipaliwanag na pagdurusa. Ngayon lang na may sakit ako, napagtanto ko na ang pamumuhay ng malayo sa iyong pagkalinga at proteksyon ay pamumuhay na parang isang naglalakad na bangkay. Isa itong buhay ng kahungkagan at pasakit. Pero hindi mo tinandaan ang aking mga pagsalangsang at ginamit pa ang sister ko para tulungan at suportahan ako. Salamat sa pagpaparaya at awang ipinakita mo sa akin. Handa akong bumalik sa iyo, makipagtipon sa aking mga kapatid para kumain at uminom ng iyong mga salita at gawin ang aking tungkulin sa abot ng aking makakaya. Nakita kong sa pagitan ng aking mga kapatid, walang mga hadlang o alitan, lalo na ang matitinding tunggalian na mayroon sa destileriya. Pakiramdam ko na sadyang dalawang magkaibang mundo ang mga ito at naging payapa at panatag ang aking puso. Pagkalipas ng isang buwan, gumaling ang aking karamdaman nang halos hindi ko namamalayan. Sa puso ko, labis akong nagpapasalamat sa Diyos. Kalaunan, binisita ako ni Jiang Yu sa aking bahay. Nang narinig niya ang aking karanasan, inawitan niya ako ng isang himno ng mga salita ng Diyos. Ang tadhana ng tao ay kontrolado ng mga kamay ng Diyos. Ang kapalaran ng tao ay nasa kontrol ng mga kamay ng Diyos. Ikaw ay walang kakayahang kontrolin ang iyong sarili. Kahit na parating nagkukumahog at nagpapakaabala ang tao para sa kanyang sarili, nananatili siyang walang kakayahan na kontrolin ang kanyang sarili. Kung kaya mong malaman ang iyong sariling kinabukasan, kung makokontrol mo ang iyong sariling kapalaran, matatawag ka pa rin bang isang nilikha? Sa madaling sabi, paano man gumagawa ang Diyos, ang lahat ng kanyang gawain ay alang-alang sa tao. Katulad lang ito ng kung paanong ang mga langit at lupa at ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos para magserbisyo sa tao. Nilikha ng Diyos ang buwan, ang araw, at ang mga bituin para sa tao. Nilikha niya ang mga hayop at mga halaman para sa tao. Nilikha niya ang tagsibol, tag-araw, taglagas, at taglamig para sa tao, at iba pa. Ang lahat ng ito ay ginawa alang-alang sa pag-iral ng tao. At kaya, paano man kinakastigo at hinahatulan ng Diyos ang tao, ang lahat ng ito ay alang-alang sa kaligtasan ng tao. Kahit na tinatanggalan niya ang tao ng mga inaasam ng laman nito, ito ay alang-alang pa rin sa pagdadalisay sa tao. At ang pagdadalisay sa tao ay ginagawa alang-alang sa pag-iral ng tao. Ang hantungan ng tao ay nasa mga kamay ng lumikha. Kaya,
Paano makokontrol ng tao ang kanyang sarili? Ikinuwento sa akin ni Jiang Yu ang karanasan niya kung paanong dati siyang abalang-abala para kumita ng pera sa mundo at kung paanong nagtungo siya sa sambahayan ng Diyos matapos mabigo. Sinabi rin niya, tayong mga tao ay mga nilikha at sadyang hindi natin kayang kontrolin ang sarili nating kapalaran. Kahit gaano pa tayo kaabala at nagkukumahog, umaasa sa sarili nating lakas, hindi ibig sabihin nito na makukuha natin ang resultang ating inaasam. Ngayon, ang Diyos ay nagkatawang tao at pumarito sa mundo upang gumawa para sa pagliligtas sa tao. Ginagamit din ni Satanas ang salapi at mga kalayawan ng laman para akitin at iligaw ang mga tao na nagpupuno sa puso nila ng pagnanasa sa laman at sa pera. Sa huli, mahuhulog sila sa bitag ni Satanas. Dapat nating sangkapan ang sarili natin ng mas maraming katotohanan. Doon lang natin makikilatis ang mga pakana ni Satanas. Nang marinig kong magbahagi si Jiang Yu ng ganito, labis akong naantig. Ginusto ko palaging umasa sa sarili kong pagsisikap para magawa ng maayos ang aking trabaho, makuha ang tiwala ng direktor, at mapanatili ang aking matatag na trabaho para magarantiyahan ang aking kabuhayan sa hinaharap. Dahil dito, hindi ako dumalo sa mga pagtitipon o gumawa ng tungkulin ko. Palagi akong subsob sa trabaho at ganap na okupado ng pera ang aking puso. Dahil dito, hindi lang ako nabigong makuha ang pagpapahalaga ng direktor, kundi nagtiis din ako ng paghihirap dulot ng aking karamdaman. Ang masamang karanasang ito ay nag-iwan ng matinding pagod sa aking katawan at isipan at nagdulot ng di maipaliwanag na pagdurusa. Doon ko lang napagtanto na gaano man ako nagplano, nagkalkula o nagsikap, hindi ko nagawang baguhin ang aking kapalaran. Namuhay ako sa pagdepende sa mga satanikong panuntunan ng bumuo ng masayang buhay gamit ang sarili mong mga kamay at mas mabuting magkaroon ng isang matatag na trabaho kaysa sa isang trabahong may malaking kita. Ginusto kong makamit ang inaasam kong buhay sa pamamagitan ng sarili kong mga pagsisikap. Pero sa huli, naharap ako sa mga balakid at nadismaya sa bawat pagkakataon. Sa pinakahuli, humantong ito sa kabiguan. Tulad ng sinasabi ng Diyos, kahit na parating nagkukumahog at nagpapakaabala ang tao para sa kanyang sarili, nananatili siyang walang kakayahan na kontrolin ang kanyang sarili. Napakabulag at mangmang ko talaga. Walang kaalam-alam sa sarili kong mga kakayahan. Dahil sa inilantad ng mga salita ng Diyos, nagising ang manhid kong puso at sa wakas ay napagtanto ko na ang karamdaman at pasakit na dumating sa akin noong panahong iyon ay pagtutuwid at pagdidisiplina mula sa mga kamay ng Diyos. Higit pa roon, ito ay pagliligtas ng Diyos sa akin. Kung hindi, siguradong nakagapos pa rin ako sa pera at nahulog na sa bitag ni Satanas, hindi kayang palayain ang aking sarili. Noong Abril 2007, nahalal ako bilang isang leader ng iglesia. Panahon ng mababang produksyon noon. Medyo madali at magaan ang trabaho. Kaya hindi ako nahadlangan nito sa pagpunta sa mga pagtitipon o paggawa ng aking tungkulin. Kalaunan, may nangyaring labis na nakaapekto sa akin. Dahil ang trabaho sa destileriya ay nangangailangan ng matagal na pagyuko at pagbubuhat ng mabibigat na item at paghawak sa malamig na tubig.
May ilang matatandang empleyado ang nagkasakit dahil sa kanilang trabaho. Karamihan sa kanila ay may lumbar disc herniation, rheuma, cervical spondylosis, at iba pa. Sa matinding karamdaman ng ilan, ay naparalisa na sila sa kama. Hindi na kayang alagaan ang sarili nila. Minsan, habang tensyonado kaming nagpapakaabala sa paghahanda ng mga materyales para sa produksyon, nakita ko ang isang empleyadong nakahandusay sa sahig na may maputlang kompleksyon, may kapanglawan at kawalang magawa sa mga mata niya. Sinabi sa akin ng mga kasamahan ko na inatake ang empleyado ng cervical spondylosis niya. Nahilo siya, nagsuka, at muntik nang mawala ng malay. Dati, masigla siyang nagtatrabaho. Hindi ko kailanman naisip na ang pag-atake ng cervical spondylosis ay makapagpapabagsak sa isang tao anumang oras. Doon ko napagtanto na gaano man kalakas ang isang tao, wala siyang kakayahang lumaban kapag nahaharap sa karamdaman. Napakaliit ng halaga at napakarupok talaga ng mga tao. Naisip ko kung paanong, bagamat kumita ng kaunting pera ang matatandang empleyadong ito, kalahati ng buhay nila ang ipinuhunan nila rito. Gaano man kaganda ang mga benepisyo o sweldo nila, hindi na nila kailanman maibabalik ang kalusugan nila at lalong hindi nila mapapawi ang pasakit na dala ng pagpapahirap ng karamdaman. Kahit pa mayroon sila ng lahat ng pera sa mundo, ano ang magiging silbi niyon? Hindi ba't ang buhay nila ay magiging puro pasakit at kahungkagan pa rin? Parehong masama ang kalagayan ng aking cervical at lumbar vertebrae. At may rheuma ako. Kung magpapatuloy ako ng ganito, hindi ba't isang araw ay mapaparalisa na lang ako? Ang matatandang empleyadong ito ay nagsikap halos buong buhay nila para kumita ng pera. Hindi sila nagtamasa ng magandang buhay. At nagkaroon sila ng di matiis na pasakit na dulot ng pagpapahirap ng karamdaman. Nagsilbi rin itong paalala sa akin. Kung ang mga tao ay hindi sumasamba sa Diyos at walang proteksyon ng Diyos, maaari silang pinsalain ni Satanas anumang oras. Ang pagkapit sa isang matatag na trabaho ay hindi kayang magdala ng kaligayahan. Nagsimula akong mag-alinlangan. Gusto ko pa bang ipagpatuloy na gawin ang trabahong ito? Hindi nagtagal, nahalal ako bilang isang mangangaral. Tinanong ako ng mga leader kung handa ba akong gawin ang tungkuling ito. Inisip kong magiging mas abala pa ako kung magiging mangangaral ako. At halos mawawala na ako ng anumang oras para magtrabaho. Kakailanganin ko bang magbitiw sa aking trabaho? Kung magbibitiw ako sa aking trabaho, maghihirap ako sa buhay. Pero makahahadlang sa gawain ng iglesia ang pagtatrabaho. Naisip ko rin kung paanong may pagkakautang na ako. Dahil dati, inabandon ako ang tungkulin ko dahil sa pagiging abala ko sa trabaho. Kung tatanggihan ko muli ang tungkulin, hindi ba't magiging napakamapaghimagsik ko na niyon? Sa kalituhan, maraming beses akong nanalangin sa Diyos para hanapin ang pinakamainam na paraan ng pagsasagawa. Pagkatapos, nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Ngayon na ang panahon kung kailan ang aking espiritu ay gumagawa ng dakilang gawain, at ang panahon kung kailan sinisimulan ko ang aking gawain sa mga bayan ng hentil. Higit pa riyan,
Ito ang panahon kung kailan ikinaklasipika ko ang lahat ng nilikha. Inilalagay ang bawat isa sa kanya-kanyang kaukulang kategorya upang ang aking gawain ay maaaring magpatuloy ng mas mabilis at mas madaling makamit ang mga resulta. Kung kaya, ang aking hinihingi pa rin sa iyo ay ang ialay mo ang iyong buong pagkatao sa lahat ng aking gawain. At, higit pa rito, ang malinaw mong makilatis at makita ng may katumpakan ang lahat ng gawaing aking ginagawa sa iyo. At gugulin ang lahat ng iyong lakas upang ang aking gawain ay makapagkamit ng mas magagandang resulta. Ito ang dapat mong maunawaan. Tigilan ang pakikipagkompetensya sa isa't isa, ang paghahanap ng alternatibong plano, o ang paghahanap ng kaginhawahan para sa iyong laman, para maiwasan na maantala ang aking gawain at na mahadlangan ang iyong magandang kinabukasan. Ang paggawa ng gayon, sa halip na protektahan ka, ay maaari lamang magdulot sa iyo ng pagkawasak. Hindi ba't kahangalan ito para sa iyo? Iyang pinagpapakasasahan mo ngayon ay ang mismong bagay na sumisira sa iyong kinabukasan. Samantalang ang pasakit na iyong tinitiis ngayon ay ang mismong bagay na nagpoprotekta sa iyo. Dapat mong malinaw na malaman ang mga bagay na ito upang maiwasang mabitag sa mga tukso kung saan mahihirapan kang makawala at upang maiwasang mapunta sa makapal na hamog at hindi na muling makita ang araw kailanman. Kapag nahawi ang makapal na hamog, masusumpungan mo ang iyong sarili sa kalagitnaan ng paghatol ng dakilang araw. Naipaunawa sa akin ang mga salita ng Diyos na nasa mahalagang yugto tayo ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Kaharian. Kung ang iniisip ko lang ay ang pagpapanatili sa aking matatag na trabaho at paghahangad ng isang masagana at maginhawang buhay, sa huli ay malulugmok ako sa laman at lalamunin ni Satanas. Tuluyang mawawala ang pagkakataon kong mailigtas ng Diyos. Pinagnilayan ko kung paanong noong dati, bagaman nanampalataya ako sa Diyos at dumalo sa mga pagtitipon, hindi ko pinagtutuunan ang paghahangad sa katotohanan o pagtupad sa responsibilidad ng isang nilikha sa pamamagitan ng paggawa ng tungkulin ko ng maayos. Inisip ko lang ang tungkol sa paghahangad sa isang masagana at maginhawang buhay. Inakala ko na sa pagkakaroon ng matatag na trabahong ito, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa mga gastusin sa pang-araw-araw na buhay. At magkakaroon ako ng kasiguruhan sa aking pagtanda. Kaya inilaan ko ang lahat ng aking pagsisikap at oras sa aking trabaho. Nagkukumahog at nagsisikap mula madaling araw hanggang takip silim. Takot na baka hindi ko maabot ang kota ko sa produksyon ng tama sa oras. At mawala sa akin ang matatag kong trabaho. Tuwing may salungatan sa pagitan ng trabaho at paggawa ng aking tungkulin, binabaliwala ko talaga ang gawain ng iglesia. Binibitiwan ko ang mga pagtitipon at ang aking tungkulin, at ibinubuhos ang lahat ng aking oras at pagsisikap sa pagpapanatili sa aking matatag na trabaho. Dahil dito, hindi lang ito nabigong magdala sa akin ng kapanatagan at kapayapaan ng isipan. Sa halip, pinagdusa ako nito sa paghihirap ng karamdaman hanggang sa naubos ang lakas ng aking katawan at isipan at lalo akong napalayo sa Diyos. Naisip ko kung paanong binayayaan ako ng Diyos ng pagkakataong magsanay bilang isang mangangaral para sa kapakanan ng aking buhay paglago. Pero ako, na hindi alam kung ano ang nakabubuti para sa akin, ay tumanggi sa aking tungkulin dahil ginusto ko pa rin na matugunan ang sarili kong mga makalamang kasiyahan. Talagang ganap na wala akong konsensya at katwiran.
Naisip ko rin ang aking mga di nananampalatayang katrabaho sa destileriya. Hindi nila natanggap ang pagdidilig at panustos ng mga salita ng Diyos. At patuloy silang nagpapakapagod at naghihirap sa trabaho. Dahil dito, hindi lang nila nabigong kamtin ang inaasam nilang buhay, kundi may ilan pa sa kanila ang naparalisa sa kama at pinahirapan ng mga karamdamang bumalot sa kanilang katawan. Ang mga aral na ito mula sa mga dating kasawian ng iba ay mga babala at paalala sa akin. Kung ipinagpatuloy kong magmatigas sa aking sutil na kamangmangan, nag-aararo habang lumilingon, mapalalampas ko ang minsan sa isang milenyong pagkakataon ng pagliligtas ng Diyos sa mga tao sa mga huling araw. Kapag dumating ang malalaking kalamidad, malulugmok ako sa kadiliman kasama ang mga hindi mananampalataya, tumatangis at nagngangalit ang aking mga ngipin. Sa panahong ito, kapag nahaharap ako sa mga paghihirap sa paggawa ng aking tungkulin, nananalangin ako para hanapin ang katotohanan at lumago ng kaunti ang aking buhay at naunawaan ko ang ilang katotohanan. Ito ay mga pakinabang na hindi ko pa kailanman naranasan noon. Nang maisip ko ito, tinanggap ko ang tungkulin ng isang mangangaral. Pagkatapos kong maging isang mangangaral, lalo pa akong naging abala. Pagkaraan ng ilang panahon, dumating muli ang panahon ng kasagsagan ng produksyon. Madalas na magkasabay ang oras ng mga pagtitipon sa oras ng trabaho at lalong humirap ng humirap para sa akin na humingi ng pahintulot para lumiban. Minsan, may pagkainis na sinabi sa akin ng direktor, "Kung araw-araw ka nalang hihingi ng pahintulot para lumiban, mabuti pang magbitiw ka na lang." Nang marinig kong sinabi ito ng direktor, nakaramdam ako ng pagkalimitas sa aking puso at nagsimula akong mag-alinlangan. Kung gusto kong gawin ng maayos ang tungkulin ko, kailangan kong magbitiw. Pero medyo nagdadalawang isip pa rin akong pakawalan ang matatag na trabahong ito. Naging regular na empleyado lang ako ng kumpanyang pag-aari ng estadong ito matapos dumaan sa matinding paghihirap. Kung imumungkahi kong magbitiw ako ngayon, hinding-hindi papayag ang aking pamilya, anuman ang mangyari. Sa susunod na 2 taon, kakailanganin ng aking anak na bumili ng bahay at mag-asawa. Maraming paparating na mga gastusin. Kung talagang magbibitiw ako, kakailanganin kong mamuhay sa hirap mula ngayon. Kapag matanda na ako, kakailanganin kong maghirap para matustusan maging ang mga pang-araw-araw na gastusin. Habang nag-aalinlangan ako, maraming beses akong nanalangin sa Diyos para maghanap. Naisip ko ang sinabi ng Panginoong Hesus, "Masdan ninyo ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat ang mga ito'y hindi naghahasik, ni umaani, ni nagtitipon man sa mga kamalig. Ngunit ang mga ito'y pinakakain ng inyong Ama sa langit. Hindi ba lalong higit ang halaga ninyo kaysa sa mga ito?" Naisip ko rin ang mga salita ng Diyos. Panatilihin mong nasa gawain ng iglesia ang iyong pag-iisip. Isantabi mo ang kinabukasan ng iyong sariling laman, lakas loob mong pagdesisyonan ang tungkol sa mga usaping pampamilya. Buong puso mong ialay ang iyong sarili sa gawain ng Diyos. At unahin mo ang gawain ng Diyos at ipangalawa ang iyong sariling buhay. Ito ang kagandahang asal ng isang banal. Binigyan ng Diyos ang mga ibon sa himpapawid ng mga kaparaanan para manatili silang buhay. Hindi nila kailangang gumugol ng buong araw sa kakakilos para lang umiral.
Makakapanatili silang buhay nang hindi nagpapakapagod buong taon. Pagkatapos, ay naisip ko ang tungkol sa aking sarili. Ang halaga ng perang gagastusin ng anak ko sa pagpapakasal at kung magpapakahirap ba ako para sa pagkain at pananamit sa aking katandaan, lahat ng ito ay nakapaloob sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Ano ang silbi ng masyadong pag-aalala tungkol sa hinaharap? Naalala ko noong pinangunahan ni Moises ang mga Israelita palabas ng Ehipto. Wala silang makain pagdating nila sa ilang. Pinagkalooban sila ng Diyos ng mana at pugo para makakain sila hanggang sa mabusog. May ilang tao, sa takot na magugutom sila sa hinaharap, ang palihim na nagtago ng kaunting mana para makain sa ibang araw. Pero kinabukasan, nabulok na ang mana. Samantalang, iyong mga taos-pusong sumunod sa mga salita ng Diyos at sumunod sa Kanya saan man niya sila dalhin, ay inakay sa huli ng Diyos patungo sa lupaing pangako ng Kanaan. Ngayon, hindi naman talaga ako nagkukulang sa mga pangunahing pangangailangan. Dapat ay makontento ako sa pagkakaroon lang ng pagkain at pananamit. Gayunpaman, palagi akong nag-aalala na hindi ako makahahanap ng paraan para matustusan ang aking kabuhayan sa hinaharap. Masyadong maliit ang pananalig ko sa Diyos. Ngayon, sabik ang Diyos na iligtas ang sangkatauhan at ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay ang pinakamataas na prioridad. Hindi lang natin dapat akayin sa harapan ng Diyos ang mas marami pang taong nahihirapan ng matindi sa kadiliman. Kinakailangan din nating diligan ang mga baguhan sa oras para makapag-ugat sila sa tunay na daan. Dapat kong unahin ang aking tungkulin at ilaan ang buo kong puso sa aking tungkulin. Ito lang ang naaayon sa layunin ng Diyos. Kaya, taimtim akong nanalangin sa Diyos sa usapin ng pagbibitiw sa aking trabaho. Naisip ko na kung magbibitiw ako ng kusa, tiyak na hindi papayag ang aking pamilya at tiyak na mariin silang tututol at hahadlang sa akin sa paggawa ng aking tungkulin. Sakto namang nakararanas ako noon ng pananakit sa aking lumbar vertebrae. Kaya, ginamit ko itong dahilan para humingi ng pahintulot para sa isang pangmatagalang pagliban. Pagkatapos noon, hindi na talaga ako pumasok sa trabaho. At nailalaan ko na ang buo kong oras sa aking tungkulin. Paglaon, nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Bilang mga normal na tao at bilang mga taong naghahangad na mahalin ang Diyos, ang pagpasok sa kaharian at pagiging mga tao ng Diyos ang inyong tunay na hinaharap at isang buhay na siyang pinakamahalaga at pinakamakabuluhan. Walang sino man ang higit na pinagpala kaysa sa inyo. Bakit ko sinasabi ito? Sapagkat yaong mga hindi nananampalataya sa Diyos ay nabubuhay para sa laman at sila ay nabubuhay para kay Satanas. Ngunit sa kasalukuyan, kayo ay nabubuhay para sa Diyos at nabubuhay upang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sinasabi ko na ang inyong mga buhay ang pinakamakabuluhan. Ang grupong ito lamang ng mga tao na pinili ng Diyos ang nakakapagsabuhay ng isang buhay na pinakamakabuluhan. Walang sino pa man sa lupa ang magagawang isabuhay ang isang buhay na may gayong halaga at kahulugan ng gaya sa buhay mo. Ngayon, pinagpala ako ng Diyos sa pamamagitan ng pagdadala niya sa akin sa harapan niya. Mapalad ako dahil narinig ko ang mga pagbigkas at salita ng lumikha. Naunawaan ang ilang katotohanan, nakilatis ang ilang bagay, nagkamit ng kaunting pagkilatis sa pinsala
at kahihinatnan ng paghahangad sa pera, nagawang iwan ang mga araw ng kahungkagan at pasakit ng paghahabol sa pera. Natupad ng maayos ang tungkulin ng isang nilikha at tumahak sa tamang landas sa buhay. Ang lahat ng ito ay pagliligtas ng Diyos sa akin. Bagaman mas kaunti ang mga material na kasiyahan ko, ang aking puso ay nakararamdam ng kapanatagan, kalinawan, at nabigyang liwanag. Sa pangangaral ng Ebanghelyo, naranasan ko na ang pagdadala ng mas maraming mananampalataya sa harapan ng Diyos para magkamit ng kanyang pagliligtas ay ang pinakamahalaga at pinakamakabuluhang bagay sa lahat. Pagkatapos nito, ipinagkatiwala ko ang kabuhayan ko sa hinaharap sa mga kamay ng Diyos at tumigil ako sa aking pagpaplano at mga kalkulasyon. Ang puso ko ay hindi na nalilimitahan ng gayong mga bagay at nagawa kong patahimikin ang aking puso at gumawa ng aking tungkulin. Sa panahong ito, sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos, naunawaan ko ang maraming katotohanan at naunawaan ko ang sarili kong satanikong kalikasan at ang aking mga tiwaling disposisyon ay unti-unting nagbabago. Binigyan ako nito ng mas malaking pananalig para sumunod sa Diyos. Ang hindi ko inaasahan ay noong 2015, halos isang dekada matapos kong iwan ang destileriya, nagbayad ang destileriya ng subsidiya sa mga dating empleyado na umabot sa 60,000 yuan. Ang ibang empleyado ay gumastos ng maraming pera sa mga regalo at pandilibre. At nagpakapagod para makuha ito. Pero natanggap ko ito nang hindi gumagastos ni isang kusing. Ipinakita nito sa akin ng mas malinaw na ang Diyos ay ang may kataas-taasang kapangyarihan sa lahat ng ito. At hindi ito isang bagay na maaaring pagplanuhan ng mga tao para sa sarili nila. Salamat sa Diyos. Sa huli, napagtanto niya na ang tunay na pagkamatatag ay hindi nagmumula sa titulo sa trabaho o sa regular na sweldo, kundi sa pananalig sa Diyos. Ang pinili niya ay nag-iiwan ng isang tanong para sa ating lahat. Saan ba talaga tayo umaasa sa buhay? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, ano ang pipiliin ninyo? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section.